Wala pang 1 year si Duterte, malami na gawa, 6 months pa lang. Sino? Si Duterte, Ano? 6 months pa lang. Oh. Kasi yun ang pangako niya eh. Kaya nga nagtiwala sa kanyang tao. 6 months, within 6 months, ang Pilipinas, babaguhin niya yung sistema. Totoo naman. Eh, sa loob na, naniniwala ka ba? Sa loob ng 1 year, marami na siya nagawa. Oo naman. Napakarami niyang Ano nagawa. mga nagawa ni Unang-una, ang sabi niya, ibigay natin sa kapwa natin ang respeto. Bigyan natin sila ng respeto. Lalong-lalo na ang mga pulis. Ngayon, ang tanong ng tao, paano pagkatiwala ng pulis anak at tinapa? Yan ang lisensyadong kriminal. Sabi nga nila, di ba? Pero, mangyayari yan. Totoo naman. Nangyari nga, ang ginawa niya, pinahugot niya lahat ng iskalawag at pinadala niya sa amin. Nandutera lugar namin. Ngayon, iskalawag ka. Hindi ka pwede makarating sa amin. Kasi alam mo ng mga taga ng iskalawag ka na eh. Papatayin ka. So, para magkaroon ng respeto ang tao, kailangan ng iskalawag wala. Di ba ginawa niya? So, nagkaroon uli ng respeto ang tao sa pulis. Kasi nga, siyempre, sinala niya lahat eh. Panahon ni Digong. Oo. So, nandun tayong may mga puntong hindi natin malalahat. Diba? Hindi natin malalahat. Pero, disimulado sa ngayon. Sa ngayon ha, disimulado. Pwede mong respeto ako. Katulad ng araw, mga panahon na nakaraan. Pero ngayon, pare, utangin na dati hindi ako tumatanong sa pulis. Ngayon, pag dumada ng pulis, nakita ko yung uniform. Kasi nga, naranasan din nila kung ano naranasan ng ibigyan. Diba? Pero habang patagal ang pamumuno ni Bongbong Marcos, ano yung nararamdaman mo? Ano yung nakikita mo? May improvement ba or ano what? Ano yung pagkakaiba ng panahon ni Digong? Ang laki ng pinagkaiba. Kasi nung kapanahonan Sa loob ng 2 years ni Digong, anong meron? ay hindi na nagkaroon ng takot ang tao. Takot sa sarili na baka pag gumawa ako ng kasalanan, mamamatay ako. Yun. Yun, di ba? Yun yung panahon na sabi nga nila, ikaw lang ang pinakamatapang na tao kung gagawa ng kabalbalan sa panahon na niligong. Kasi alam mo sa sarili mo, alam natin lahat na maaaring ikamatay din. Diba? Gawa ka na sa buhay mo. Gawa ka na sa buhay mo. Ngayon, kaya ko nasabing nanahimik at nagkaroon na respeto ang tao. Kasi, yun nga, binigyan niya kaagad ng pag-iisipan yung tao. Ang sabi pa nga niya, within 6 months, pati kinuhin ko ang Pilipinas. Sino pang presidente sa dita ng gano'n, kundi siya lang, ang isip tuloy na tao, baliw. Diba? Baliw nga tayo, 6 months, pati kinuhin mo ang Pilipinas. Ano na? Yung pala, may sarili siyang pamamaraan. Pero sir, naniniwala ka naman. Sa loob ng 6 months, nagawa niya. Nagawa niya ba? Nagawa niya within 6 months. Ano yun sir? Maraming taong nangilag. Maraming taong nangilag na gumawa ng kabalbalag. Kasi nga, hindi limit sa ating mga Pilipino, hindi limit sa kalaman natin na kapag ka gumawa ka ng kabalbalag sa kapanahon ng Duterte, may kalatagyan ka. Sigurado yun, di ba? Ano yung inuuna niya doon sa Pilipinas? Ang inuna niya, sir, yung mga kababayan niya kasi, yung mga butante, yung dati ng inuna niya, di ba? Hindi pa sir, ang inuuna niya yung mga tipagin, yung limang mga generals. Dito muna nga, yung mga kababayan mo na niya inuna niya, kung anong problema. Di ba? Kasi nga, nararamdaman niya, walang respeto ang tao sa sundalo, sa pulis, di ba? Kasi sa gobyerno, wala silang respeto. Dati. Ibig sabihin sir, pinalik niya yung respeto. Oo. Yung dati ang una niyang ginawa, kailangan magkaroon ng respeto ang tao sa pulisan, kasundaluhan, para kahit pa paano, matutok nilang mag-open ng problema. Di ba? Nagkaroon pa nga ng matalastas. Isumbong mo kay mamang pulis. Kami nang bahala. Di ba? Ngayon, ito sistemang yun, nagawa niya ng paraan ng ganong bagay. Kahit matatas na opisyal, nilalatak niya, wala itong pakailan. Di ba? Samantalang maaari niyang ikapahamak. Pero ginawa niya ng paraan. Ginawa niya ng paraan kung paano maging ganun ang sistema sa pamamalakad niya, sumunod. Para nang sa ganun, ang Pilipino, magkaroon uli ng pag-asa. Panahon ngayon ni Marcos, ano nakikita mo? Sa ngayon, sir. Sa kanya ngayon mag 2 years na siya. Totoo lang, sir. Sa ngayon, ha? Kasi, para sa akin na nga, sa mga katulad naming kasalansangan at
klaseng presidente. Yeah. Isa lang naman ang sinasabi. Oo. Diba? Kaya sa tumakbong presidente para tulungan ang Pilipinas. Yes. Natupad yun sa salita ni Duterte. Oo, kapanahon nga ngayon, na wala na si Duterte, para sa akin na hindi ko alam kung anong iisipin ng iba. Para sa akin lang, Oo. wala akong nararamdamang pagbabago. Bumalik siya sa dati. Bumalik sa panahon ng Kapanahonan ng ibang presidente. Hindi kay Duterte. Diba? Bumalik na sa dating kalakaran ng Pilipinas. Hindi sa panahon ni Duterte kasi nung panahon ni Duterte hindi ka pwedeng magsabi. Pero hindi ko pwede ganyan. Bawal dyan. Sikat pa. So ngayon, bumalik mo sa ganun klase. Sikat. So maniwala ka sa hindi. Nakaupo ko dito mag-aabot. Yan lang sa may gilid. Napapansin ko may nag-aabot na. Oo. Alam ka naman sabihin mong hindi na bunot. Diba? Tampay ako na may higa.